Sige po. Ako naman Okay, okay. mag-choose here. Nandito lang ako, nakikinig lang ako. Yung kay Brother Noni about discerning, kailangan malaman against the troll. Tapos ikaw, Brother, the love of sub. Feeling the love of baby sub. So actually yung sa first reading na binanggit ni kasi last Sunday naman to yung tatlong reading. Parang naano lang ako na manghakot na parang naano ko lang ngayon na ito kasi si Cornelius is pagan yan, 'di ba? If I'm mistaken, centurion ata to siya. Nag-fall, parang nagbigay ng homage kay sabi niya get up, I myself also a human being. Parang wag ka magpatira pa diyan. So nung palang whilst Peter was speaking doon, sabi niya the Holy Spirit fell upon all who were listening to the word. Magsasalita pala the circumcised believers, to yung mga Jews who had accompanied Peter, were astounded that the gift of the Holy Spirit should have been poured out on the Gentiles also, for they could hear them speaking in tongues and glorifying God. Sabi nga ni Pedro nga, sabi niya, can anyone withhold the water of baptizing these people who have received the Holy Spirit even as we have? Pwede pala mangyari yun. Hindi pa sila na-baptize, bro. They receive the Holy Spirit. So we cannot judge pala non-baptized or because they will the Holy Spirit can will also fall unless merong isang Pedro na magsalita sa kanila or they will also the Holy Spirit will. So parang yun yung realization ko lang dito sa first reading na yung it's beyond nun. I mean, tayo kasi we received the Holy Spirit when we were baptized, 'di ba? Parang ganun. Dito hindi pa nga sila na-baptize eh. Itong mga Gentiles, but nakapag-speak in tongues sila, glorifying God. Pwede ba? Pwede pala yun. Oh, so can anyone withhold the water for baptizing these people who have received the Holy Spirit, even as so so he ordered them to be baptized na. So yun nga, that's the work of the Holy Spirit at sinasabi naman talaga doon sa second reading na sabi doon God is love, di ba? Whoever is without love does not know God. Ito nga yung nire-recommend sa atin ni Bishop Baron na basahin daw natin yung first letter of Saint John. Kasi we know naman si Saint John is the beloved eh. Kaya dito pa lang sinabi sa reading sa second reading, beloved nga ang tawag niya sa atin. Let us love one another because love is of God. Whoever is without love does not know God, for God is love. So kahit na i- ibig sabihin bro, related pa rin doon sa first reading. Kumbaga, ito mga Gentiles, no, or mga sabihin natin atheists are capable of giving love, di ba? So, pag ganun, nananahan pa rin sa kanila, Holy Spirit, without them know, parang, of course, yung kanilang definition, they don't believe in God, but pag andyan yung pagmamahal, sino ba yung walang pagmamahal? Halos lahat naman tayo eh. Unless yung pagmamahal natin is pagmamahal sa pera, iba na yon. Pagmamahal sa di ba? Kung nakafocus ka doon, may attachment ba? Pero yung love na talaga, in a sense that you love your neighbor, ayun. Although, ito na nga sa gospel nga, na
Sinabi ni Bishop Baron na actually nilaktawan ni Bishop Baron yung kanta natin eh. Dapat andun yun eh, yung verse na yun eh. Sabi na I have told you this so that my joy may be in you and your joy might be complete. May narinig ba kayong alarm sa background ko? Wala naman. Wala naman. Okay, and sabi niya, and this is my commandment, love one another as I have loved you. As I love you. Kaya pinatugtog ko yung kanta dahil dito eh. So no one has greater love than this, to lay down one's life for one's friend. So yung nabanggit nga ni Bishop Baron no na I no longer call you slaves eh, but tayo ay mga friends. So may kanta pa tayo, I am a friend of God. Tama ba? May kanta tayong ganun, di ba? Mhm. So, actually, muni-muni rin ako kasi parati nating itong, yun nga, kanta nga ng ano yan eh. Kanta nga natin to sa community, di ba? Yung pinatugtog ko, that love one another as new commandment nga ayun to eh. Although yun sa John yun, ito kasi, o John din pala to, John 15. So this is my commandment, love one another as I have loved you. So yun na-realize ko lang actually, of course, yung spirituality naman, yung mga learning ko, uh, of course, we do have the formation, we have the CLS, ayan, tinuturo natin yan eh, yung God's love, di ba? First, first talk, then yung neighbor. So here in the yung spirituality nga na natutunan ko itong tinuro kay Luisa Picareta was expounded actually dito yung verse na ito. Uh, kasi of course previously of course parang okay ang turo sa atin is that we ayan nga eh actually andito rin sa verse na yan eh. No one has greater love than this, than to lay down one's life for Mhm. one's friends. Parang, yung doon pa lang, parang, di ko kasi sabing hindrance. Parang it's very, parang, hirap naman ito, Lord. Pinapagawa niyo na I have to, pag martyr ba, yung I have to, Pero, dito naman sa, yung natutunan ko, ibig sabihin para sa akin ay, I mean, yung tinuturo doon is that you lay down your human will or yung um, kakayahan mong tawag nito, yung maghusga o mag-judge or ano ka ba, analyze, to think. So, ibig sabihin nun, we have to empty. Empty lang yung ating mga thoughts, empty out of our human thinking, human analysis so that yung all, yung si God can fill that void, fill that vacuum. Siya na lahat. Walang dapat kang ititira doon kahit na para siya mismo ang kumbaga he is now loving. Parang ito nga, 'di ba? As I have loved you, siya na mismo yung magla-love, hindi ikaw. Kasi kung magbibigay ka pa ng mag-analyze ka, di may condition na yun. Parang me na yun as a person, hindi na si Jesus as He loves me, as I have loved you. Parang gano'n. O, nagigets, di ba? Basta yung gano'n yung idea niya na yung kumbaga yan yung union of your wills eh. Union, we unite our wills together na yan eh. O yung tinatawag namin dyan, yung pinaka-term talaga namin is yung fusion. But of course, for just to simplify, it's basically
alam mo when sa consecration there is the wine and the water. That is the fusion din eh. Ganun yung parang yung meaning nun eh. Yung the transubstantiation that you fuse when you mix the water and the wine, it becomes the blood and of Jesus. So yun na yung nagiging siya na mismo yun, no? So ganun din in our will para siya mismo yung ang manaig itong as I have loved you. Doon ko lang na realize doon sa yung katuruan na iyon. Na na oh, yun pala yun. Ibig sabihin nung parang as I have loved you na si Jesus na mismo yung magla-love. Ibig sabihin, i-remove ko lang yung sarili ko so that He is the one na. Now, how do we know that He is the one? You just trust Him that He is the one. Because you just empty na yourself, remove na yourself eh. So you just trust Him na He is the one. So now, you can now talk to Him. Oh, Lord, ano bang gagawin natin? Talaga namang friend mo na siya. Hindi ka na slave. Di ba kasi yun yung mga, kasi nga, you are fully dependent na eh. Yung decision mo. So you don't decide. Of course, this is, I mean, in the ideal level, I'm still practicing pa naman that, on a continuous, pa lang. So, y- you are really able to have that connection relationship that you are talking to a friend na your life is dependent on that friend which is si Jesus. So now, oh Lord, anong kakainin natin? O bawal yan, wag mo kainin yan. Di ba? May ano ka. Sabi, do, do, ano lang, I mean, in your thoughts, He is there eh. I mean, He is here in your heart and He speak in your thoughts. So, sasabihin niyo na, okay, bawal to. Wag kang kumain yan. So yung mga ganun, ito nga, pag kakain ka sa Jolly Jeep, o papunta na ako sa Jolly Jeep, anong kakainin natin, Lord, ngayon? Kaya, ayan, gulay, tsaka sabaw, okay na yan. So yun, so you just trust. And ang malalaman mo naman kasi there is peace. Of course, pag walang peace, then that is not coming from the Lord. Pag walang peace. So, that is the fruit or yung peace. Dapat I and most of the time it's naman you're at peace with your decision. So sometimes nga you don't even because habit mo na yung dati eh na talagang ito kainin ko to, ito na talaga kinakain ko parati. Pero in my thoughts, he's telling me, "Ops, wag mo kakainin 'yan. Bawal 'yan." So, yung mga ganong simpleng na talaga namang itong sinasabi dito na you are not already a slave, but you are a friend. That you are able really to talk to each other, speak together, especially pag andiyan ka na sa nga sa Blessed Sacrament. Although nagpapalamig lang ako doon dahil mainit ang panahon ngayon. Pero in that silence, yumayakap na siya doon sa lamig. I mean, you can feel naman na ito nga yung that God is really love, that you can recognize that yung mga flower na andyan sa perpetual adoration, that is a sign of God's love, yung mga flower. And then yung mga ilaw o yung kandila diyan, that is
I impress my I love you sa ilaw, yan, that signifies that Jesus is light, and we should also mirror him. So we we trust, no? I mean, in our nothingness, and we invoke. So yun nga, yung dasal namin is that I am nothing. Sabi ko, God is all. Father, I love you. Tapos yayain mo, halika, banal na, come divine will, to speak in my words. Yan. To listen with my ears. To beat in my heart. Kahit hindi ka nagsalita, siya na nagbibit sa puso mo. Siya na ang magsi-circulate sa blood. Siya na ang maghinga sa iyong paghihinga. Breathe in, breathing. Kaya yung bro, yung prayer of unceasingly, ito yun eh. 24/7 you are praying because yung mga kilos mo, yung mga acts mo, siya na mismo ang gumagalaw. Ito nga yung pagsasalita ko, siya na magsalita. Yung pagbabasa ko o pakikinig ko, siya na ang makikinig. Ayun. So, lahat-lahat na. So, yun yung panalangin ko naman. Hindi naman siya, simple siya, pero hindi rin siya madaling maisabuhay kasi nga nakasanayan ko na yung ako yung masunod dahil nga sa aking pride. Kaya importante yung mag-fuse ka sa kanya kasi unti-unti tinatapyasan niya yung pagiging ah, pride mo. So, tinatanggal niya. So, by constantly, of course, pagsamba sa kanya sa banal na misa, ayan, sa pagse-serve sa kanya sa through lector and pagiging commentator. So, lahat yan pag ino-offer ko as a love, my love service to the Lord. I go there, I go to mass because of love to the Lord. Yun yung pinaka ano ko eh. Uh, or I visit him to the Blessed Sacrament because of my love to the Lord. Ayan. So, ayun na siya, parang siya na mismo, it's really the Holy Spirit na ang who is really, hindi mo na nga alam, I mean, paminsan, parang it's become, ano na eh, tawag na ito, parang dati hindi ko man, parang, ako ba yun? Ako ba talaga tong, hindi, sa totoo lang, it's very different from what I used to do before. So I just, ayun nga ang mensahe sa Divine Mercy, sa pinakapaan ng imahe, Jesus, I trust in you. So with that, I just give honor and praise and thanks and love to the Lord. Maraming salamat po. Thank you. Yan ang, yung, yung sinasabi mong yan ang kinakailangang mangyari sa mga tao na talagang nagmamahal sa Diyos. Yung ang kanilang sarili talaga ay binibigay nila sa Diyos. Isip, puso, at saka kaluluwa. Ayun ang parang yung kung tawagin din, di ba merong sinasabi, yung mga total surrender, sinurrender ko na. Di ba merong mga tao nagsasalita, ay ako ano na, ang buhay ko sinurrender ko na sa Diyos. So, ano ka na, free-willing ka na. Kumbaga saan ka man i-drive ng Diyos, doon ka na pupunta. Free-willing ka na, hindi ka na, wala ka nang gagawin. Kumbaga naka ano ka na lang, nakapwesto ka na lang, at kung itulak ka niya sa kaliwa, punta ka sa kaliwa. Kung tulak ka rito, punta ka ron. Ang Diyos na ang nagdadrive sa'yo. Correct. Hindi na ikaw ang nagdadrive sa sarili mo. Ayun ang total surrender na sinasabi. Yun ang total surrender. Mahirap gawin yun. Mahirap gawin yun, lalo na kung may pamilya ka.
mahirap gawin yung lalo na kung may pamilya ka. Kasi ang pamilya mo, hindi mo sila katulad na kahit saan ka na lang dalhin ng Diyos, sunod ka na lang eh. Kasi sila, kinakailangan nila kung ang pamilya mo, at kaya nga, kinakailangan pag ganun ka, isama mo ang pamilya mo sa iyo By na God's kayong lahat, grace. pasahero kayo ng Diyos, nakasakay si ayo sa isang jeep na ang Diyos ang nagdadrive. Kaya mas magandang feeling yung pare-pareho kayong freewheeling na lang. Mahirap. Masaya talaga pag ikaw ay pag ang sarili mo nakikita ko. Nakikita ko na kung ikaw talaga ay ibibigay mo ang buong puso mo sa Diyos, talagang maligaya ka.